Nangangambahan na naman ngayong tag-ulan ang mga insidente ng pagbaha, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog at estero. Sa kabila niyan, meron pa rin mga nakatira malapit sa waterways na ayaw lumikas. Ang iba naman gusto nang lumipat pero nahihirapan daw sa dami ng requirements para sa mga pabahay ng gobyerno. Makibalita tayo kay Mark Masudog. Tag-ulan, hindi nawawala ang banta ng baha, lalo na sa mga nakatira sa tabing ilog. Kaya naman ang gobyerno, target alisin hindi lang ang mga basura, kundi maging mga informal settlers sa 8 pangunahing waterways sa Metro Manila. Marami kasi sa kanila ang hindi pa rin umaalis, kahit sariwa pa sa alaala ang dinanas na matitinding baha noong Undoy at Habagat. Kabilang na riyan ang mga residente sa tabi ng San Juan River. May titulo kami. Bakit? Anong dahilan? Bakit palisin? Ang hirap magkumpuni ng sariling bahay. Tapos alisin ng gobyerno, ano ba naman yun? Ang mga naninirahan naman sa tabing ilog sa Tondo, Manila, hindi tutol sa relokasyon pero pinoproblema ang pantustos sa mga hinihinging requirement ng gobyerno. Kung sa pagkain pa lang kasi, kapos na raw sila sa panggastos. Paano pa kaya ang pambayad sa mga papeles tulad ng birth certificate, police clearance, barangay clearance at mga dokumentong kailangang ipanotaryo? Hindi pa kasali riyan ang pamasahe. Sa ngayon, 5,000 pa lang ang nakakalipat mula sa 11,000 pamilya na target ma-relocate ng gobyerno sa Agosto. Sa bulubunduking rehiyon naman ng Cordillera, landslide ang tinututukan ng mga otoridad. Batay sa datos ng Mines and Geosciences Bureau noong 2013, pasok sa top 10 landslide-prone areas ang ilan sa mga probinsya sa Cordillera. Nangunguna rito ang lalawigan ng Benguet. Binigay natin sa kanila, kasama natin yung DILG dyan, and ito yung ina-address nila doon sa kanilang Local Disaster Risk Reduction Management Plan para paghandaan nila yung worst case scenario na pwedeng mangyari. Payo nila para maging I am ready at matukoy kung may nakaambang landslide. Suriin ang pagdaloy ng tubig mula sa mga bundok kung may kasamang lupa. Kung pino ang nahuhulog na lupa mula sa taas, malaki ang tsansa ng landslide. Kakabit rin ng tag-ulan ang paggalaw ng presyo ng ilang bilihin. Kaya naman ang Department of Trade and Industry sa Vigan City, mahigpit ng binabantay ang presyo ng noodles, canned goods, gatas, sabon at iba pa. Babala rin ng DTI sa mga negosyante. Dapat pa ring sundin ang suggested retail price kahit pa tag-ulan na. Mark Masudog, Nagbabalita, Pilipinas.